Good day sa iyo, Sir Sid. Itago mo na lang ako sa pangalang Ansing na ngayon ay magkwa-44 anyos na at magbabahagi ngayon ng karanasan tungkol sa kababalaghang kasama ang tatlong pinsan na itago na lang natin sa pangalang Ambet at Makoy. Ang isa ay tropa nitong pinsang kong si Iking na si Leandro. Nangyari dito sa probinsya nila sa isang liblib na parte ng Samar. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar. Pagkat hanggang ngayon nandun pa naninirahan ang tatlong pinsang ko. Mahirap na, baka isipin ng ibang taga roon na makakapakinig ng kwento ay sinisiraan ko ang lugar. At salamat na rin, Sir Sid, kung maipicture mo ito sa bago mong channel. May nagrekomenda kasi sa akin na bago mo ring subscriber na tumatanggap ka raw ng mga tunay na kwentong kababalaghan. Naging libangan ko na kasi ang makinig ng mga horror channel sa YouTube. Simula nang maimpluwensya ako ng kasamahan ko sa trabaho. Nangyari po ito noong nandito na kami naninirahan sa Maynila. Taong 1980. Nakasama ko ang aking nanay at ang aking tatay naman ay magsasampung taon nang namayapa noong mga panahong iyon. Ito, ang panahong kailangan ko kasing umuwi ng Samar. At buti na lang, nakakuha ko ng 1 linggong leave sa trabaho sapagkat may kukunin akong titulo ng lupa. Dahil balak na itong ibenta ng kapatid ni nanay, natawagin na lang natin na Auntie Saling, na siyang nanay ng 2 kong pinsang magkasunuran lamang ipinanganak na si Ambet na 17 pa lang noon na siyang panganay at si Makoy naman ay magdi-16 anyos ang ikalawa. Magiliw naman akong tinanggap at tuwang-tuwa pa sila dahil sa aking pag-uwi sa kanilang probinsya. At laking pasasalamat ni Auntie Saling dahil dumating na ako sa probinsya nila ng ligtas. Matapos makakain ng agahan, ay nagpahinga muna ako ng umagang iyon. Nang kinahapunan, ay nag-usap kami ni Auntie Saling tungkol doon sa magiging bentahan ng lupa nila ni nanay. Hindi ko na po babanggatin sa kwento kung ilang ektarya ang lupain dahil masyado na pong confidential itong usapin. Ang sabi sa akin ni Auntie Saling, ang titulo ng lupa ay nasa pangangalaga ng Lolo Tonyo ko, kapatid ng nasirang Lolo Pablo ko, tatay ng aking nanay. Sabi ni Auntie, anda naman ibigay ng Lolo Tonyo ang titulo, puntahan lang siya sa kanyang tirahan. Hindi na kasi kaya ng Lolo Tonyo ko ang bumiyahe pa ng malayo dahil na rin sa kanyang edad. At makipagkita pa kay Auntie Saling para sa kanya na lang sana iabot ang titulo. Nababahala si Auntie Saling na walang pagpipilian kundi ako na lang daw ang magtungo sa bahay ng aking Lolo Tonyo. Pero wag daw ako mag-alala dahil pasasamahan niya ako kay Makoy at Ambet. At isama na rin ang pinsan naming siyang nakakatanda sa aming tatlo na si Kuya Iking. Na sa pagkakatanda ko pa noon ay 30 anyos na at pagmamanehon tricycle ang hanap buhay sa kanilang lugar. Sa tansya ni Auntie Saling, aabuti ng 1 oras ang aming biyahe. Kahit tricycle lang ni Iking ang sasakyan namin. Huwag daw ako maglala dahil maingat namang magmaneho ito. May pagtataka naman na lumalaro sa aking isipan. Dahil bakit nababahala si Auntie Saling? Ibig sabihin, mapanganib yung lugar na pupuntahan namin. Ang sagot ay nalaman ko nang sumapit ang takip silim. Nang may lalaking dumating sa bahay, walang iba ang padre de pamilya na tawagin na lang nating si Uncle Cardo. Nagaling sa taniman nila ng palay at medyo nagalak din nang makita ako. Kaya agad naman akong nagmano. Ganon din ang 2 magkapatid. Nang kami ay matapos makapaghapunan,
Maya-maya biglang dumating ang pinsan kong si Iking na agad namang ikinatuan ni Uncle Cardo dahil may dala itong 4 kantos. Sa mga hindi nakakaalam, ang isa pang tawag sa alak na gin bulag. Kahit hindi ako umiinom ay napilitan akong makitagay para mapag-usapan ang magiging lakad namin bukas. Agad namang inutusan ni Uncle Cardo si Ambet at Makoy na magkatay ng isang inahing manok para sa aming pulutan. Habang sa kasarapan ng inuman, dito na nagsalita si Uncle Cardo. Ansing, mag-iingat pala kayo bukas. Ang lugar kasi ng Lolo Tonyo mo, may mga namamataang mga taong dayo na mga iligal na nagtotroso doon. At madalas, may natatagpo ang mga patay na hayop doon na halatang dumaan sa matinding kamatayan na mula sa isang mabangis na hayop. Bukod sa wala ng dugo ito, ay wakwak na ang tiyan at wala na ring lamang loob. Ang wika ni Uncle Cardo. Ang usap-usapan nga ay dahil sa mga dayo yung mga illegal na magtotros doon, ay galing din daw yung mga ito sa liblib na parte ng Mindanao. Ang hinala ng mga taga roon ay mga aswang iyon. Ang wika naman ni Iking. Dito ay lalong naging seryoso ang usapan. At nahalata ni Uncle Cardo na tahimik lang akong nakikinig. O ano Ansing, mukhang nanahimik ka ah. Mukhang gusto mo na atang wag ng tumuloy bukas. Ang pagbibiro naman ni Uncle Cardo. Hindi po Uncle, di na sayang naman ng pagpunta ko dito. Saka medyo nagiging moderno ng panahon. Umiral pa ba ang mga ganitong nilalang? Ang pagpapaliwanag ko kay Uncle Cardo at Iking. Ibale pinsan, 5 naman tayong tutungo doon. Isasama ko yung isa kong tropa na kabisado ang pasikot-sikot sa lugar na iyon. At may resbak tayong mga militar. Wika ni Iking sabay labas ng tansong punyal na nakasukbit sa tagiliran nito. Itago mo muna yan, Iking. Wala dito. Yung mga nilalang na yan. Paninita ni Uncle Cardo. Sabay kami nagtawanan. Teka Cardo, lumalalim na ang gabi. Wala na ba kayong planong matulog? Yan si Ansing. Pahingahin mo na yan. Paninita naman ni Auntie Saling kay Uncle at Kuya Iking. Sandali na lang Auntie at uubusin na lang muna namin itong alak. Sabat naman ni Kuya Iking na halatang lasing na dahil mapungay na ang mata at namumula pa. Kinabukasan, kahit medyo masakit pa ang ulo ko ay bumangon na ako dahil mamayang 8:00 na ang alis namin. Magandang umaga, Kuya Ansing. Mukhang may hangover ka pa ata ah. Ang bati sa akin ni Ambet na nakangisi pa. Ngayon din si Makoy na abalang may nilalagay sa itim na backpack na siguro ayun ang kanyang dadalhin. Kaya agad na akong dumiretso sa kusina upang makapagkape muna nang maabutan ko din si Auntie Saling na abalang-abalang nagluluto ng agahan. O Hansing, good morning. Ayan, bahala ka nang magtimpla ng kape mo dyan. Ang Uncle Cardo mo ay pinuntahan muna ang kanyang alagang kalabaw. Ang bati sa akin ni Auntie. Maya-maya ay dumating si Uncle Cardo na may daladalang isang sanga na abot lagpas 1 metro. O Hansing, para sa ito, baunin mo tong makabuhay. Pag mo itong iwawalay sa iyo, mabisang panlaban yan sa mga nilalang kung aatake sila. Ang pagpapaalala sa akin ni Uncle Cardo. Akin naman itong tinanggap at itinabi muna sa aking bag na dadalhin mamaya. Pagkatapos naming magagahan, maya-maya ay dumating na si Iking na may kasamang lalaki. Ito siguro yung sinasabi ni Iking na barkada niya. Nasa tansya ko ay
Kaidaran lang ito ni Iking. Tawagin na lang natin sa pangalang Leandro. Kaya pala sinama ito ni Iking dahil kabisado nito ang pasikot-sikot sa lugar nila Lolo Tonyo na siyang magiging parang tour guide namin. Kaya nang matapos kami makapaggayak, ay agad na kaming nagpaalam kay Aunt Saling at Uncle Cardo na alis na kami. Na agad naman kaming tinanguan ni Auntie. Sabay sabing mag-iingat kami. Ambet, Makoy, iingatan niyo yung Kuya Ansing nyo, lalo na at dayo yan. Alam niyo naman siguro ang gagawin niyo kapag naramdaman niyong may panganib sa paligid. Ang bili ni Uncle Cardo sa dalawang magkapatid. Sige po tay, kami nang bahala. Ang tugon naman ni Ambet na napansin kong may nakasukbit na balisong sa tagiliran. Samantalang si Makoy ay may dalang buntot pagi at isinilid yun sa dala niyang itim na backpack. Sabay pinaharurot na ni Iking ang sinasakyan naming tricycle at binaybay na ang lugar na papunta kala Lolo Tonyo. Habang bumibiyahe kami, taimtim muna ako nagdasal upang ligtas kami sa aming patutunguhan. Habang abala sa pagmamaneho si Iking, nakakwentuhan niya sa likod si Leandro na hindi ko maintindihan ang kanilang pinag-uusapan dahil sa dialekto nilang Bisaya. Habang ang katabi kong si Ambet ay nakatulog dahil sa lamig ng umagang iyon. Si Makoy naman tahimik lang na nakaupo sa gilid ng tricycle. Laking gulat ko nang maglabas ng balisong at nilalaro-laro iyon, akala mo'y biyasa talaga gumamit. Pakiramdam ko tuloy para kaming may susuguring kaaway. Nang may tumapik sa akin, walang iba, kundi si Ambet. Hindi ko na malayan na sa layo ng pupuntahan namin ay nakatulog na pala ako. Nang makababa ng tricycle, napansin kong tila wala ng kabahayan sa lugar na iyon. Nabinabaan namin at sa gilid ng kalsada ay may masukal na kagubatan. At doon mismo, may daan patungo sa bahay ni Lolo Tonyo. Naabutin pa ng mahigit 1 oras ang paglalakad. Sa kabilang panig ng kalsada ay may malawak na maisan at doon ay may kubo na may mga militar na nagbabantay sa kalsada. Kaya pagkababa namin ay doon pinarada ni Iking ang kanyang tricycle. Dahil kakilala niya ang mga militar na nagbabantay doon na nagsasagawa ng military checkpoint paggabi. Dahil sa talamak ang iligal laging nung mga panahong iyon. Pagkabalik sa amin ni Iking, Ansing, bale si Leandro ang sasama sa iyo at yung dalawang magkapatid. Dito na lang ako mag-aantay. Medyo may hangover pa kasi ako kagabi. Iiglip muna ako. Huwag kang mag-alala. Dito na rin ako sa mga kaibigan kong militar. Makikikain ng tanghalian mamaya. Ang wika sa akin ni Iking. Natinanguan ko na lang at kinalabit na ako ni Leandro upang magtungo na kami kala Lolo Tonyo. Bale siya ang nauna sa amin sa pagbaybay sa kagubatan habang nasa likuran ko ang dalawang magkapatid. Tahimik lang kaming naglalakad at tila nakikiramdam si Leandro sa paligid na masyadong alerto pag nakakarinig ng kaluskusan. Dahil sa dami ng puno sa aming dinaraanan ay tila kakabahan ka talaga. Habang tuloy-tuloy kaming nilalakad, laking pagkabigla ko nung pagkadaan ko sa isang malaking puno ay may biglang sumulpot na isang tao na tila palaboy na sinadyang ginulat ako. Sa pagkabigla ko ay di sinadyang nahampas ko ito nang dala kong makabuhay. Na agad naman itong naghihiyaw dahil sa sakit. At meron pala itong kapansanan dahil sa pagiging pipe. Kaya panay hiyaw lang ang nababanggit at agad namang nagtatakbo. Naku, Ansing, magmadali na tayo. Tiyak, magsusumbong yan sa kanyang tatay. Ang wika ni Leandro
na tila nag-aalala. Bigla kasi ba naman akong ginulat? Hindi ko naman sinasadya. Bakit? Sino ba yung tao na yan? Ang tugon ko naman, oo nga, Kuyansing, tara na. Malapit-lapit na rin tayo sa bahay ni Lolo Tonyo. At sa bahay na lang namin ikukwento kung ano ang pagkatao ng pipi na yon. Ang wika naman ni Ambet. Kaya wala na kaming sinayang na sandali nang makarating kami sa bahay ng Lolo Tonyo. Magiliw naman kaming sinalubong nito at nang makapagmano ay madali kaming pinatuloy sa bahay kubo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo sa ikunento naming tungkol doon sa nasaktan kong tao. Nako, sa dami pa naman na pwede mong hatawin, Anseng. Ba't yung tao pa na yon? O siya, eto na yung titulo ng lupa na hinihingi ni Saling at ng iyong ina. Ang wika ni Lolo Tonyo. Agad kaming hinainan ni Lolo ng nilagang kamote at saging na saba upang makakain muna dahil malapit na rin magtanghalian ng mga oras na iyon. Nang pagsapit ng sa tansya ko ay mga alauna na ng hapon nang may biglang mga kalalakihang dumating sa labas ng bakuran ng bahay ni Lolo. Nalaking pagtataka ko dahil biglang nag-amoy malansa sa paligid. Kaya sinenyasan kami ni Lolo na pumasok muna sa silid niya at binili ng wag munang lumabas ng kubo niya. Nang hinirap ni Lolo Tonyo ay rinig namin ang usapan nila na para bang may pinagtatalunan. Hindi ko lang maintindihan dahil sa dialektong Bisaya ang usapan nila. Kaya sa kuryosidad ko ay sumilip ako sa siwang sa may bintana ng kwarto dahil nakasara ito. Kitang-kita ko ang kabangayan ni Lolo na medyo matipunong lalaki na kayumanggi ang kulay. At sa itsura pa lang ng muka ay hindi ito talaga magpapahuli ng buhay. At nasa tabi nito ang taong nahampas ko kanina ng makabuhay. Nahawig ang kabangayan ni Lolo. Marahil ayun siguro ang ama nito. Kitang-kita ko ang ibang kasama nito na walang mga damit na sumisingot-singot pa sa hangin na tila may nahanap silang mabango sa pang-amoy nila. Hinahanap nila tayo. Gusto kang kausapin ng kabangayan ng lolo mo dahil sinaktan mo raw ang anak niyang may kapansanan na panay naman ang tanggi ng lolo mo na walang ibang tao dito. Ang bulong sa akin ni Leandro at nasabi pa niya, hindi, makalapit ang mga yan sa kubo ng lolo ko dahil napapalibutan ng mga tanim na makabuhay ang bakuran ng lolo at takot ang mga yan dahil isa silang mga aswang at ang lalaking kabangayan ni lolo ay yun ang kanilang pinuno. Sa narinig ko ay hindi maiwasang kabahan. Nang maya-maya, bigla na lang tahimik ang kapaligiran. Dahil nagsialisan ang mga kalalakihang nagtungo sa bahay ni Lolo. Nang nasa loob na ng bahay si Lolo Tonyo, nakiramdam muna kami sa paligid at dito na nawala ang malansang amoy. Nang maya-maya, may kumatok sa pinto. Kampante namang pagbuksan ito ng lolo. Dahil alam niya na wala na ang mga aswang sa paligid. Ang mga kumakatok ay walang iba kundi si Iking. May kasamang 2 militar na kakilala niya. Ang pakay ng mga ito ay humingi ng nyog dahil magagata ng gulay ang mga kasamang militar ni Iking para sa hapunan mamaya. Kaya sinamahan sila nito at dito na naging panatag ang kalooban namin at nakahinga na ng maluwag dahil may kasama kaming mga militar mamaya paglabas namin ng kagubatan. Takot lang ng mga aswang sa dalang nilang Armalite at ganun din sa dalang baril ni Iking. At bago pa magtakip silim
ay nagpaalam na kami kay Lolo Tonyo na bago kami umalis ay natanong ko sa kanya kung bakit ayaw niyang manirahan na lang sa bayan. Tutal, may paparti naman siya sa lupa na ibebenta nila Auntie Saling. Pwede siyang magpatayo kahit ordinaryong bahay lang, pero tumanggi si Lolo Tonyo. Komportable na raw siya dito. Isa pa, may bantay naman daw siyang mga militar. Pagbibiro pa ni Lolo Tonyo. Habang binabaybay na namin ang palabas ng masukal, nakagubatang iyon. Tila may naririnig kaming mga naghihiyawang mga animoy galit na galit ito. Nagigil kaming atakihin, ngunit hindi nila magawa dahil may kalalagyan sila. Kaya naging maayos naman ang aming pag-uwi. At dito ko nalaman kay Uncle Cardo nung nasa bahay na kami na mga iligal na magtotroso ang mga aswang na nagpunta sa bahay ng Lolo Tonyo ko na pinaghihinalaan ng mga militar na nakikipagsabwatan sa mga taong labas. Kaya malakas ang loob nila na magputol ng mga punong kahoy sa kagubatan malapit sa bahay ni Lolo. Mula noon, may mga militar nang nagbabantay sa lugar na iyon. Kaya pala kampante na pinasama sa akin ni Auntie Saling ang dalawang magkapatid. Kaya matapos nun, nagpaalbularyo muna kami bago ulit pumalik ng Manila. Baka kasi namarkahan ako ng aswang. Sa awa ng Diyos ay wala naman. Makalipas ang ilang buwan, ay naibenta nila nanay at Auntie Saling ang lupa na buwis buhay ko pang tinungo ang bahay ng Lolo Tonyo kung nasaan ang titulo. Nang dahil doon ay nakapag-aral hanggang kolehiyo ang dalawang magkapatid na si Ambet at Makoy. Dahil maganda ang kita na ginawang negosyo na pag-aalaga ng baboy ni Uncle Cardo. Katulong niya si Iking na ngayon ay pamilyadong tao na. At tungkol naman kay Leandro, bigla na lang daw itong naglaho na may kinalaman sa sunod na ibabahagi kong kwentong karanasan namin tungkol naman sa mga aswang na balbal. Hanggang dito na lang ang kwento ko at salamat sa iyo, Sir Sid.